record in this. Ayan, so recording in progress tayo. So good evening, everyone. Welcome to our Friday night prayer and meditation. Ayan, so sabi ko nga kanina, napaka-busy talaga ng week na to. As in, alam ko lahat tayo relate dyan, maski sa school, yung mga teachers, parang ikot ng ikot dahil sa recognition at graduations. So, hanggang Monday na lang. Monday ang aming recognition day, Monday. So, sobrang busy talaga natin. Pero, sabi nga po, seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Siyempre, uunahin pa rin natin ang Lord. Ayan. So, let me share my screen. Kailangan. Yan. Anyway, mabilis lang po ang ating ngayong gabi. Yan. So nakikita niyo po ang aking I hope you can see my screen. So we will be talking about maturity. Last week po, we talk about growth and maturity, pero yung growth lang yung ating na-tackle. So we also mentioned na yung growth, it's more of, it can be measured. It's something that is measurable. No, na we can measure yung knowledge, di ba? Yung IQ, yung cognitive, may measure mo yan. Yung growth, it also talks about measurable in growth in stature, yung physical growth, measure din yan. Even yung mga developmental milestones sa mga anak natin, di ba? Merong mga equivalent milestones yung mga anak natin kung ilang taon na sila, may mga dapat ganito rin alam nila, ganito, di ba? May mga ganyan. So, may message yung mga growth na may measure talaga yan. And in the Bible, merong 3 kinds of growth tayong na-tackle, no, na pag-usapan, which is growth in wisdom, in stature, and in favor of God and men. Ito yung growth na na-experience ni Jesus nung siya ay lumalaki. So, una yung wisdom. Ito yung, sa equivalent na sa ating panahon ngayon is yung pag-aaral, yung education, yan, knowledge, yan, wisdom, and the right application of knowledge. That's the first one. And second, yung stature naman is physical growth. Lahat naman tayo nag-grow naman physically, no? And then yung last is favor with God and people. So ito, I think and I believe it talks about spiritual and social maturity, growth. So, we also tackle last Friday na yung spiritual growth, nag-start siya nung tinanggap natin si Jesus sa heart natin as personal Lord and Savior. Doon na-reborn, na-rebirth ang ating spirit. So para siyang baby na born again yung spirit, di ba? Parang baby. So dapat, ang number 1 goal natin is to really grow in the spirit. Kaya nga sabi dun po sa Bible, like newborn babies crave pure spiritual milk so that by it we will grow in our salvation. And napag-aralan din natin last week na ang ultimate goal natin para sa growth natin and maturity is to become like Jesus Himself. So siya na yung pinaka-measurement ng ating growth and maturity. So, by this time, we want to look deeper more sa word na maturity. So, we're going to read 1 Corinthians 13 verse 1 to 13. Okay. Since wala ang aking tagabasa ngayon kasi busy talaga din talaga sa school, Mami Cathy, can you read po ang ating passage of scripture? 1 Corinthians 13, 1 to 13. 1 Corinthians 13, 1 to 13. If I speak in the tongues of men or of angels, but do not have love,
I am only a resounding gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains but do not have love, I am nothing. If I give all I possess to the poor and give over my body to hardship that I may boast, but do not have love, I gain nothing. Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud, it does not dishonor others or is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails, but where there are prophecies, they will cease. Where there are tongues, they will be stilled. Where there is knowledge, it will pass away. For we know in part, and we prophesy in part. But when completeness comes, what is in part disappears. When I was a child, I talked like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became a man, I put the ways of childhood behind me. For now we see only a reflection as in a mirror. Then we shall see face to face. Now I know in part. Then I shall know fully, even as I am fully known. And now these three remain, faith, hope, and love, but the greatest of this is love. Thank you, Mami Caro. Ay, Mami Caro. Mami Cathy. Um, okay. Meron akong question sa inyo. How do you know if you see a tree, isang puno, how do you know that it's already matured? Sige, ano May po yung bunga. answer natin dyan? Sige lang. May You can, bunga na. ayun, sabi ni sakto, sakto, Mami Net. Di ba, pag masasabi mo na ang isang puno ay matured na kung namumunga na talaga siya. Di ba? Kasi kung hindi pa yan namumunga, ibig sabihin, lalo na kung yung puno ay talagang nagbubunga, like for example, mangga, o kaya yung, ang tawag nito, yung nasa harap namin, kalamansi, yung mga ganyan, di ba? Yung mga fruit-bearing tree, we will know that they are matured once na nagbubunga na. Ayan. And I think pagdating sa tao, ayan, pagdating sa atin, paano natin malalaman kung nagmamature na tayo? Ayan. Paano kaya natin malalaman no, kung nagmamature na tayo? Same rin kaya sa May, mga puno? Ano, Mami Net? may wisdom yung mga pangangatwiran natin. May logic yung mga sinasabi natin. Tama. At i-discuss po natin yung mga fruits na yan. No? Yung mga fruits na yan na talagang para malaman mo, ay, nagmamature na pala ako. Or, teka muna, parang hindi pa yata ako nagmamature. No? Or kailangan ko pang mag-mature dito sa aspect na to. Ayan. So, we will take a look at titingnan natin yung sarili natin. Teka muna, nagmamature na ba ako? So, based dun sa binasa natin, sa 1 Corinthians 13, verse 1 to 13, hi! Share ko lang ulit yung ating ano. Yan. So, based dun sa binasa natin, makikita natin na love is the language of maturity. Ayan. Ang love pala ang language ng maturity. Dun sa 1 Corinthians 13, verse 1 to 13, yan ang ating napagtanto. No? Kung gusto mong mag-mature, dapat pala alam mo, magmahal, alam mo yung language of love. So, dun sa binasa natin, makikita natin dun yung what maturity is not measured by. Okay, so, unang basahin natin to sa 1 Corinthians 13, verse 1 to 3, sabi dito, if I speak in the tongues of men or of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. Okay? So, if I have the gift of prophecy
and can fathom all mysteries and all knowledge. And if I have faith that can move mountains, but do not have love, I'm nothing. If I give all I possess to the poor and give over my body to hardship that I may boast, but do not have love, I gain nothing. So what maturity is not measured by? Una, it's not measured by ability. Okay, yung mga, like, yung kasi dito yung if I speak in the tongues of men, kung marunong kang magsalita ng iba't ibang wika, pero wala ka namang love, baliwala rin yun. Di ba? Or talent, sabi niya ganun, if I have the gift, okay, so hindi rin yan, kung baga, kung nabiyayaan tayo ng talent, ng gift ng Lord sa arts, or meron tayong kakaibang talent na magaling tayo sa music, or meron tayong magaling sa ibang bagay, pero kung wala daw love, wala pa din daw yon. And nakakatawa, sabi nito, if I have faith, so ibig sabihin, yung maturity, hindi rin niya na-measure sa faith, no? Sa maaring, ang laki nga ng faith ng isang tao, pero kung wala ring love, wala din, di ba? Sabing dito, even material possessions. So kahit sobrang dami nating pera or material things, talagang umaapaw. Pero kung wala tayong maturity, pero hindi yan ang measurement ng maturity. Kasi ang true measurement of maturity is really love. Ayan, so tingnan natin. Maturity is best measured by character. So, sabi dito sa 1 Corinthians 13 verse 4-7, basahin natin ulit. Love is patient. Love is kind. Okay, so yan, dalawa na yan. Tanungin natin sarili natin, am I patient? Am I kind? Within this day ba, naging patient ako? Naging kind ba ako? Or guilty ako dyan? Ganun. Di ba? Kaya nga, ako, I really believe that when it comes to love, lahat tayo nasa process pa talaga ng maturity. Ayan, hindi pa tayo yung, oh, I already arrived. Hindi, kahit na may age na, kahit na kayo matatanda na eh. Still, pwede pa tayong mag-improve, mag-grow when it comes to maturity, when it comes to love. Sabi dito, it does not envy, it does not boast, it's not proud. Kahit sobrang dami mong achievements, you will not be so proud pa rin. Diba? If you are already matured, kasi alam naman natin lahat ng mga achievements natin. By the grace of God lang naman yan lahat. Hindi naman yan because of our own, hindi naman, di ba? And then, sabi dito, it does not dishonor others. So, malalaman mo na mature ka na if you are respectful of other people. Nire-respect mo ba yung partner mo o yung ibang tao? That is another measurement of maturity, di ba? Not self-seeking. Do you always seek to always consider other people first? Hindi ba? Hindi yung, ano ba yung makukuha ko? Ano ba yung kailangan ko? Ano ganyan? No, di ba? Talagang, ma-measure natin yung maturity ng isang tao na they are always, kumbaga, one person is matured if they always consider other first before themselves. Hindi sila yung tinatawag natin na entitled. Ayan, na kasi karapatan ko to. Or kasi na-earn ko to, ganyan, di ba? Na kahit alam mo na minsan na, dapat ganito yung treatment sa akin, ganyan. Kasi ganito ako. Hindi di ba a person who's matured, they always
seek to understand. Di ba? Like, ano ba tayong mga mami, di ba? Lagi nating inuunawa yung mga anak natin ah, or wag na lang tayong mami. Yung mga lola. Mga lola, mga mama na mga lola. Di ba? They always, alam niyo yung pag kinakausap niyo yung nanay niyo, di ba? Tayo, like, ilang taon na tayo, ako, nasa 50s na ako, di ba? Kumbaga, matured na ako, ano, physically matured, biologically matured, di ba? Pero, pag nakakausap ko yung nanay ko, o kaya yung biyenan ko, si mama, yung biyenan ko, pag nakakausap ko, parang, wow, ang galing naman yung mga thoughts nila, parang sobrang loving lang, sobrang maunawain lang, unawain mo na lang, Jo, ganyan. Yan, di ba? Doon mo mame-measure yung maturity ng isang tao. Yung talagang, they always choose to put other first and be considerate. Sabi dito, it's not easily angered. I think, uh, marami sa atin ang guilty beyond reasonable doubt. I think isa ako dyan. Guilty beyond reasonable doubt. Minsan, di ba, lalo na pag sa mga, husband natin or ah, sa mga wives, yan, sa mga asawa natin. Minsan ganun di ba? The more na parang mas close ka, parang minsan, mas parang ang dali mong magalit, mainitin yung ulo, pero doon kasi na-measure din yung maturity natin is the ability to understand other people or to accept yung other people's weakness also. Alam niyo, natatawa ako habang binabasa ko to kasi parang, parang tamang-tama ako, natatamaan talaga ako. Parang, alam niyo yun, natatawa ka na lang kasi na naaalala mo yung mga pinaggagawa. Ayan, sabi nito, it keeps no record of wrongs. Ayan, hindi nagiging historical na. Uy, kasi, I mean, minsan, di ba, ang dali nating mag-judge. Judge. Oo, tama. Hindi lang mag-judge, mami, talagang mag-record ng mga ginawa Yeah. nating kabutihan. Tapos Maghahalukay ng mga mali. tapos pag na-offend tayo, hinuhalukay agad natin yung mga kabutihan na nagawa natin na bakit ang dami kong nagawang kabutihan dito sa tao na to tapos gaganituhin lang ako, ganyan. 'Di ba? May mga ganyan na sabi nga, keeps no record of wrongs. Parang sa isip ko naman, it keeps all the record of goods. Tapos pag isang wrong lang, bigla Wala na. bibitawan ka na. 'Di ba? Minsan sa friendship, ganyan eh. And nakakalungkot lang, 'di ba? Sometimes, ah, alam mo yung sobrang tagal nyo ng magkaibigan, tapos just because of a mistake or something that you don't mean to do, yung parang hindi mo naman sinasadya. Sinasadya. Oo, pero nangyari, tapos biglang sabihin na, oh, hindi na lang tayo friends, sorry. Nakakalungkot din yun, di ba? Hey, can you lock the door, please? Kaya lang po, kailangan kong i-lock ang door. I need to lock the door. Have to go out. Are you guys ready? Let mommy. Next week. Ayun, kasi, Uh, oh sige, ayan na, oh. Ayun na yan, you go up.
Yep. Ayan. So, love does not delight in evil, but rejoices with the truth. Ayan. Kasi yung ano kung binuksan niya na yung ang tawag nito, yung pinto. Kaya kinuha ko yung susi. Eh, gabi na po. Ayan. So, sabi dito, it always protects, always trusts, always hopes, and always persevere. So, kung titingnan natin lahat ng nakasulat dito, parang isipin natin, am I already matured? O nasa 50% man lang ba ako? Or nasan kaya yung maturity ko? Ayan, di ba? Pwede nating ah, pag-isip-isipan, huna-hunaon. Ayan. So, ay, kanina nung minemeditate ko to, sabi ko talaga, dito talaga nagiging pantay ang lahat ng tao, whether ah, bata pa, matanda na, whether professional or hindi professional, whether anak o nanay or ama or kumbaga lahat tayo, we are still on the race. Nasa race tayo, no, nasa isang takbuhan ang tawag yan. Race nga, yun. Parang race ng life na ang goal natin talaga mag-mature, to become mature, to become like Jesus. Kasi kung lahat ito, titingnan natin, lahat yan talagang si Jesus perfect. Perfect na perfect. So tayo, ang goal natin is to become mature every day, little by little. Kahit pa isa-isa lang, kahit na paunti-unti, na Lord, we want to become more and more like you. So we want to grow, we want to become matured more and more. So, tingnan naman natin yung opposite ng maturity, which is being childish. Childish. Ayan. Iba po yung childlike at iba po yung childish. Okay? Ano ba yung ano ano po yung pagkakaiba ng childlike and childish? Ano ba yung kaibahan nun? Anybody? Ano ang pagkakaiba ng childish at childlike? Okay, pag sinabi natin kasing childlike, yung ah parang parang ah, parang pagiging bata. Ang hirap i-explain sa Tagalog, no? Ayan, ayun, sabi ni Mami Kati, childish is like isip bata. Ayun, that's childish. Yung childlike naman, yung parang ways of a child. Ano ba yung ginagawa? Ang hirap talaga i-explain. Like for example, di ba sabi ni God, if you have faith like a childlike faith, ayun, childlike faith, yun daw yung maganda, yung to have a childlike faith. Hindi niya sinabing childish faith, childlike faith. Diba? Yung mga bata kasi, they are so much Dependent. They are dependent. dependent, tama. Believing. Talagang grabe yung pagkabilib nila sa matatanda, sa mga mama, papa, di ba? Mami niya talagang grabe. Hindi talaga, di ba? Gano'n naman tayo. Like, nung bata pa tayo, sobrang taas ng tingin natin sa mga nanay, tatay natin, di ba? Nung ano pa tayo, mga 4 years old, 5 years old. Naalala ko kasi yun nung bata pa ako, talagang grabe yung paghanga ko sa nanay ko. Just takot na takot ako pag wala yung nanay ko, parang hinahanap ko agad, ganon. That's pagiging childlike, childlike faith or believing in God. Pero yung childish, balik tayo dun sa ano natin, sabi dito,
childish is like this. When I was a child, sabi sa 1 Corinthians 13:11, when I was a child, I spoke like a child, I thought like a child, I reasoned like a child. When I became a man, I gave up childish ways. Okay. Di po ba yung mga bata, may mga, ano talaga, yung mga isip bata, childish. Ayan. Ano sabi dito? Ayan, sabi ni Mami Cathy, childlike kasi you can easily trust and hindi pa sila nag-doubt. Oo, tama. Soft pa din ang heart. They can easily forgive. Correct. Ayun. So, pag sinabi natin childish, ito yung mga childish ways. Sabi nito, when I was a child, I spoke like a child. Paano ba mag-speak ang isang bata? Yung isang batang wala pang isip. Ano yung mga nasasabi nila? Di ba yung mga bata, kasi wala yung preno, di ba? Na talagang kung anong gusto nila, sasabihin nila, kung anong makita nila, sinasabi nila, wala talaga silang hesitations. Walang preno. Oo, walang preno. Honest sila. O, ibang klaseng honesty nila. Yeah. Like yung anak ko, di ba? Kinakwento ko nga sa inyo eh. Nung nakita niya yung mga Black Americans, ang tinawag talaga niyang ano tawag doon? Yung mga Godzilla, ang tawag yun sa mga yun? Ano tawag doon kila Barney? Um, Basta Jurassic, kalimutan ko yung tawag doon. Mga, Dinosaur. yun, dinosaurs. Dinos. Tinawag niyang dinosaurs yung mga, mga Black Americans, di ba? Or, minsan, yung ibang bata, sabihin, sabihin talaga niya, uy, ang baho mo naman, gano'n, di ba? Wala talaga silang preno. Ay, ba't ang baho? O, ba't ang pangit? Ba't ang itim? O, ba't ganyan? Those are, how do you say that, yung mga bata, wala talagang preno. Wala Pero, pa silang filters, Mami Jo. ayun, walang filters. So, pag ikaw, hindi ka pa nagmamature, childish ka pa, minsan gano'n na, hindi mo nire-regard na kung sasabihin ko ba to, masasaktan ba to? Kung may sasabihin ba ako, hindi ma-offend to? Ganyan. Diba? I know na honesty is the best policy, but there are ways on how you say things still with love pa rin. Hindi ko alam kung ah paano gagawin yon, pero I mean, si God lang yung magbibigay ng wisdom sa atin paano yan gawin. Kasi minsan wala din talaga tayong, preno. Ako lalo, minsan ganyan. Sobrang strong personality. Minsan, dire-diretso ko lang nasasabi yung mga nasa mind ko minsan. But I really need to mature pagdating dyan. Pero depende naman sa kausap ko. Pag nakita kong yung kausap ko kayang-kayang i-handle yung sinasabi ko, I also speak straight to the point. Yan. Pero kung hindi ko alam kung, hindi, baka ma-offend to, ganyan. Minsan talagang I really need the wisdom of God to really say things with grace. With grace. No, with great considerations, with others' feelings. Ayan. Oh, sabi ni Mami Lot, childish carries negative connotation. Di ba? Medyo malalim ang English niya. Negative connotation daw. Then, childlike often describes positive traits. Wow, tama naman yun. Ayun. So, we need to be childlike, not childish. O, eto naman, I thought like a child. Paano ba mag-isip ang isang bata? Okay. Kasi dapat kailangan din tayong mag-mature. Di ba? That's being mature is
leaving all childish ways behind us. Kumbaga, iiwan natin yung mga childish ways na yan. At ang isang childish ways ay yung thinking like a child. I thought like a child. Bakit? Ano ba yung, paano ba mag-isip ang isang bata? Sige nga po, ano nga po ba? Ayun, sabi ni Mami Mina, self-centered pag childish. Sakto, tama po kayo dyan. Yung lagi niya lang iniisip yung sarili niya, anong magigain niya, anong gusto niya, basta kung anong gusto ko yun lang dapat. Kaya nga yung mga bata, minsan yung mga anak natin, lalo na 'di ba yung kung yung cognitive mind nila is nasa 2 years old pa. Kasi minsan ganyan po, 'di ba? Yung mga anak natin dahil may special needs sila, sometimes 15 years old na, pero yung cognitive nila, yung thinking nila, 3 years old pa. So, that's why pag meron silang gusto, nagwawala, gusto nauna, kunin ko. Kailangan masunod yung gusto ko. Ganyan. And that is thinking like a child. Thinking like childish thinking. Ayan. Yan, very vocal, direct, and very honest. So, yan po yung mga childish. Minsan, sa mag-asawa, I think, maganda rin yung pagiging honest. Di po ba? Kung may gusto ka sabihin mo, wag mong hayaang maghula, guessing game ang partner, di ba? Dapat kung anong gusto mo, sige sabihin mo. And maturity is being able to absorb whatever yung sasabihin ng partner mo nang hindi ka rin na-offend na meron ding malaking pangunawa dapat. So, sabi dito, I reasoned like a child. Ano po ba yung reasoning ng isang bata? Hindi nga po. Magbigay po tayo ng example. Ano po yung childish reasoning? Okay. Pag Hindi sinabing mo naman ako childish, mahal eh. hindi mo naman ako Sabihin, mahal. ayaw mo bigay sa akin ito eh. O, correct. Di ba parang pag hindi mo ka napagbigyan, hindi agad mahal. Oh, Ganyan tayo sa Lord, di ba? Parang hindi naman binigay sa akin to ng Lord. Mahal pa ba ako ng Lord? Parang natutulog ba ang Lord? Parang wala talagang trust. Or, sige, tingnan natin dito. Yun, immature. Tama. Thinking about he's always right. Paano po ba pag nangako tayo sa isang bata? Ano po yung reasoning ng isang bata? Dapat kahit anong mangyari, magunaw man ang mundo, ay tuparin mo ang iyong salita. Ganyan po ang bata. Bawa, ah, nag-promise ako sa anak ko na, o sige, pupunta tayo sa SM mamayang hapon. Ganyan. Kaso biglang umulan ng malakas na hindi ka talaga makaalis. Ay, di ba? Magmumawala kahit na sabihin mo, anak, look at the sky, it's raining. Look at the sky, it's so dark. Ganyan. Look, there's flood. Ganyan. Kahit anong paliwanag. Basta yung pinangakuan mo. Basta childish. Wala talaga. Hindi pwedeng mangako. Hindi ka pwedeng ano. Ayun. Yun lang. Ganyan talaga yung mga bata. Di po? May mga childish. So, dapat we grow beyond all these childish ways. Childish, like speaking like a child, reasoning like a child, and thinking like a child. Ay, get mo muna yung towel mo before you take a bath. Sige, go get your towel. Yes, we'll go to the Magete next week. Go? Oh, next week pa. Sige na, go. Ayun. Kasi tinuturuan ko siya na pagpupunta ng CR, magta-take a bath, kailangan dala ang towel. Kung hindi, ako pa yung papaniko ko ng towel. So, yan, yung tinitrain namin sa kanya na, yun na nga.
get his own towel. So, ayan. Kaya yung isa talaga po sa pinagpe-pray ko sa anak ko, isang bagay na talagang palagi ko pinagpe-pray is, hindi lang siya mag-grow, kundi mag-mature talaga siya. Yung maturity. Kailangan natin ipag-pray yan palagi sa ating mga anak. So, actually, hanggang dyan lang po yung ano natin, yung meditation natin. Meron po ba kayong gustong i-add sa ating meditation before we go to prayer? Sige po. Ano po ang gusto niyo pong i-add? Anybody, just speak lang po kayo. Huwag po kayo mahiya. Sige po, Mami Net. Pangunahan niyo na po. Sige, ano to, i-reinforce ko lang yung sinabi mo na Oo. there is there is maturity, especially spiritual maturity, if there is love. If there is love. Yun naman ang hinihingi sa atin ng Panginoon, na magmula ang pagiging spiritually matured natin from His love, from His love. And ang love lang, ang obedience to God is our love language to God. So we can say that we love God if we obey Him. So we are said to be spiritually matured if we love God and if we obey God. Correct. Tama. Na no matter what, we still obey the Lord, no? Kahit mahirap, kahit na Yeah. hindi mo maintindihan bakit. Pero Mm. you still say yes to the Lord. Kasi nagtitiwala ka na whatever yung sinasabi ng Lord sa atin, yun ang the best. Di po ba? So that's also maturity on our part. Sino pa po? Anybody? Okay. So, sige po, huwag po kayo mahiya. Mami Kat, huwag kang mahiya. Ay, ano lang kami dyan, yung take away ko dun sa ano, sinabi mo, dun sa marriage, dapat talaga may ano, meron, communication, at saka patience din sa isa't isa. Maturity kasi, Mami Jo, yung um, kaya mong i-adjust yung self mo doon sa partner mo na pag may mga nasasabi na di maganda, di ka agad-agad mag-react or agad-agad na ma-offend. Kung kayang pag-usapan yung mga bagay-bagay para hindi nahahantong doon sa mga maling desisyon. So always pray that the Lord will guard your heart na yun nga, hahantong sa mga maling decisions, and also guide your decision makings, give you wisdom, especially in your family, kasi nakaka-affect din yun sa mga bata. Whenever na you are in yung mag-aaway yung mga mag-asawa, so um, malaking bagay din yun sa mga kids na naririnig nila nag-aaway, na may trouble. Kasi part din doon yung comment ng mga kids, Mama, why are you arguing Right. with Papa? Ganyan. May mga ano lang, mga konting ano lang, magre-react agad yung mga kids, Mama, why are you arguing with Papa? Is Papa doing bad things? Ganon, ganon, mag-ano talaga. Mag-comment talaga yan. So, ayun lang. Understanding tsaka patience sa isa't isa. And, yun lang. Tama. I think maganda dyan pag halimbawa nag-away, mag-asawa, no? To be childlike naman. Hindi na to be childish. Kasi pag childish, parang kahit kahit ikaw may kasalanan, kahit na anong mangyari, parang taas ng pride, magtatampo, ganyan. Pero pag childlike also is, alam mo yung mga bata mag-aaway ngayon, mamaya bati na sila. Di ba? So kahit magkatampuhan, maya-maya, parang wala lang nangyari. Mamaya.
Di ba? Parang Tama. wala Tama lang ka, nangyari. Jo. Nagbabati agad, ganyan. Yung naalala ko yung sabi ng asawa ko sa akin, alam mo ikaw, sabi niya sa akin, sabi ko, alam mo ikaw, parang ano ka, wala kang ka-issue-issue sa buhay. Sabi niya, pag limawa daw, nag-away kami, nagkatampuhan, merong biglang tumaas yung nagkasagutan, ganyan. Maya-maya, diretso na akong kausap sa kanya, wala na yung parang, nagtatanim ka na ng sama na loob na hindi. Diretso, o ano, kumain ka na, bahali ka na, gano'n. Parang wala nang, hindi na pinag-uusapan yung may nangyari kanina. Walang gano'n. Walang It keeps no records of wrongs. it gives no record of no. Sabi niya, wala ka talaga issue, no? Kasi yung, so, mas matampuhin pa yan. Pero wala rin naman siya, ano. Pero ako talaga yung, oh, tapos na. Okay, sige, tara na. Ganun. Kaya siya, minsan, ano pa yan, yung, alam mo yung pinapas pinapalubag pa niya yung sama ng loob niya, mamaya pa yan siya kikibo. Ganun. Eh ako hindi, diretso. Oh, okay na, tara na. Ganun. Diba? So, ayun, minsan kailangan talaga eh. Parang, bakit papahahabain yung sakit ng loob, di ba? Parang bakit pagtatagalin mo pa yung hirap ng dibdib? Ganun. Pwede namang okay na tayo, go. Di ba? So, sige. Ngayon po, Ay, mag-pray na tayo. Pero ito ah, isang kaisipan lang din. Sabi dun sa isang law, spiritual law, when forward growth uh, stops, backward growth starts. Narinig ko lang yan. Pagka tumigil daw tayo ng pag-usad, magba-backward daw yung maturity natin. I think, ang kulang doon, yung plateau. Sometimes, meron yatang plateau sa buhay na yung iba, ah, medyo complicated sila. Ang ibig ko sabihin, um, minsan dumadaan sa parang time of or season ng life yung iba na nandun lang muna sila, dun muna sila, gusto nila, dun pa sila sa sa point na yon, ayaw pa nilang umusad, ganyan. Pero ang mas maganda talaga, if we will choose maturity is to really move forward. Whatever yung issue na nangyari sa atin, whatever kung ano talaga yung mga pangyayari, we choose to surrender everything to the Lord. Kahit ang sakit, kahit ang sakit, ang saklap, ang hirap, but if we humble ourselves before God, to surrender everything to Him, He will honor, He will honor that. Sabi kasi yan sa Bible, ang lahat ng nagpapakumbaba ay itataas ng Lord, at ang lahat ng nagpapakataas ay ibababa. So, let God, siya lang, layaan na natin siya, ang mag-vindicate sa atin kung na mistreat tayo, na abuse tayo, or anuman, let God, di ba? Forgive and let God. So, magpe-pray po tayo. Let's pray for our awesome kids. So, Mami Kat, alam mo na, ikaw na yung mag-lead ng prayer sa ating mga awesome kids. Especially, ano na, they will be facing a new, ano na, kasi bakasyon na. Na sana talagang we will still be very productive pa rin during vacation. Ayan. Sige. Okay, let us pray. Let us pray. Father God, thank you for today. Thank you for tonight. Thank you, Lord, for every opportunity of gathering together to worship you and give thanks to you. Father God, tonight I lift up to you our kids with special needs. I pray, Lord, that you will touch them in every area that needs to be healed, Lord God. Lord, in every area that needs to be restored. Restore them, O Lord God, to wholeness, Lord. Every area, Lord God, that needs to mature, O Lord God, especially, Lord, their skills,
their life skills, their motor skills, their cognitive skills, oh Lord God, social skills, Lord. Help those area, Lord God, that are delayed. Touch every bit, Lord God, of their being, Lord. Meet their every need. Those kids who are sensory seeking, oh Lord God, those who need so much attention, Lord God, those who are having, Lord, sleep problems, eating problems, Lord, speech and language problems, oh Lord God. Meet them, oh Lord, touch their minds so they can have a mind of Christ that is full of wisdom and understanding, Lord God. Lord Jesus, touch their heart, teach them to love you, Lord, and to love others as well. Teach them, Lord God, to be patient, to be kind, to give an Lord God, give them an obedient heart, Lord. I believe, Lord God, that as you are, so are these kids in this world. First John 4 verse 7 says, as he is, so are we in this world. So I am declaring this verse over our kids. As Jesus is, so these kids are, O Lord. Transform them, O Lord God, from the inside out, Lord. Lord, I pray for maturity, Lord, in every aspects and all aspects, Lord God, physically, emotionally, mentally, O Lord God. Lord, maturity on how they behave, Lord God. Yes. Lord, I pray also for spiritual maturity. I pray, Lord God, that as they grow, Lord, they mature in understanding and wisdom and favor, Lord. Yes. Lord Jesus, you are the God that heals the sick, open the eyes of the blind, open the hearing, and make the deaf mute hear and speak. You are also the God that make our kids healed and restored, Lord God. You are the God that feeds thousands, Lord. You are also the God that provides for all our needs, Lord, for all the needs of our kids, Lord God. You supply according to your riches in heaven. I believe for your provision, Lord God, financially, Lord, to help these kids in their interventions and their therapies, Lord God. Lord, you provide caregivers, Lord God, that love them and take good care of them, Lord. I believe that you provide loving teachers for them, Lord God, that love them and care for them wholeheartedly, Lord God. Lord, that you will also provide, Lord God, wonderful friends, Lord, that truly accept them of who they are, and you will provide for them a supportive and loving community who help them and celebrate with them small and big improvements, Lord. And I believe, Lord, that you will also provide, Lord God, good government that really fight for their needs, for their rights, oh Lord God. Thank you, Jesus, for loving them so much. Thank you for your faithfulness, Lord. We give you back the glory, honor, and thanksgiving in Jesus' name. Amen and amen. 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 Thank you, Amen. Mami Kat. Mami Net, can you lead us in praying for all the parents? Tapos ako na lang yung specific prayer requests. Okay. Heavenly Father, the sovereign God, the King of Kings, the Lord of Lords, we thank you, we praise you. We thank you for the provision of this group. We thank you for gathering us every Friday to study your word. Thank you for the leading of the Holy Spirit through Mami Josie, that she was able to give us teachings like this. We thank you for your provisions of everything. Heavenly Father, we ask your guidance and strength that we grow in spiritually. Help us to develop a deeper understanding of your word and to walk in love, humility, and obedience. Fill us with your Holy Spirit so that we may empower our lives that honors you and reflects your love. Show us the path of righteousness and help us to resist temptation. Grant us the wisdom to know your will and the courage to follow them. And this we all ask in the mighty name of Jesus, who lives and reigns with you with the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. Amen. And Lord, we want to lift up to you, Panginoon, yung mga may sakit ngayon, especially yung mga mama, mga parents namin kahit medyo may mga edad na po sila, Lord.
Una yung mama po, Panginoon, ni Mami Net, we pray for her. Hipuin niyo po siya. Lord, remove all the pain from her body. Lord God, ganun din po yung mama ni Mami Lala. Lord, we pray na tanggalin niyo po lahat ng mga sakit sa katawan, yung pain na nararamdaman nila, Lord God. Tanggalin niyo po lahat, Lord God. Dahil pareho po silang nagkaroon ng fracture dahil nag-fall po sila. Panginoon, we pray for your miracle upon their body, Lord God, na Lord, mag-heal po yung mga fractured na yun, Lord God. At Lord, tanggalin mo po lahat ng sakit na nararamdaman po talaga nila, Lord God. We are claiming that by your stripes and wounds, they are healed, and we are joining our faith in prayer for them. Lord, wala naman pong imposible sa inyo, Panginoon. At alam po namin na dinidinig niyo po itong aming mga panalangin. Lord, tinataas din po namin ngayon sa inyo yung 2 play groups namin. Ngayon po, bukas po, yung sa Cebu, at yung isa po next week sa Wednesday sa Dumaguete City. We pray, Lord, unang-una po yung safety ng bawat isa, lahat ng mga bata, ng mga magulang, mga volunteers, traveling mercy for us. Lord, we pray for hedge of protection upon all of us, O God. Salamat sa mga angels mo na nandyan. At salamat, Lord, for your provision sa lahat ng mga pangangailangan namin para sa playgroups na to, yung food ng parents, yung food ng mga volunteers, and food ng mga kids. Lord, salamat that we have a very rich Heavenly Father who provides for us, oh God. Salamat, Lord, na talagang we do not worry about that. You are the one who will provide for everything. And Lord, dalangin namin na sa 2 playgroup na to, that they will experience the very essence of the names of our playgroup, which is love and joy. Na Lord, ma-experience talaga ng mga anak namin yung love mo at yung joy mo. Magkaroon sila ng awareness that there's a God who loves them, who cares for them, and that in your presence there's fullness of joy. Lord, that they will experience, itong mga kids namin, they will experience that they belong. They are they are included, that they belong, that they are loved. Lord, salamat po. Ikaw po mangunguna sa aming playgroup, Panginoon. And Lord, mararamdaman po rin ito ng mga parents, Panginoon. At Lord, dyan sa kanilang experience dyan, madadala nila yan sa mga bahay nila, yung pagmamahal, yung connections of love nila sa mga bata. At Lord, we pray for miracles upon miracles. Magkakaroon po ng mga milagro ng mga batang ito na magjo-join sa aming mga playgroups. Makikita po ng mga magulang, mga pamilya ang improvement sa kanilang buhay. Wala pong imposible sa inyo, Lord God. Talagang kiniklaim po namin, Panginoon. Dinideserve po namin na makita namin ang pagkilos mo sa mga bata, sa mga magulang, that they will have that wonderful connections, and that the kids will open up to the world, will open up to you, Lord God, will open up to the miracles, Lord God. Lord, we are committing our 2 playgroups sa inyo. Give us strength sa mga workers. Bigyan niyo po ako ng strength. Bigyan niyo po kami lahat ng kalakasan, Panginoon, and power to be able to do what is needed to be done, Lord God. Maraming salamat po, Lord. We just give you all the praise and the glory. And Lord, tinataas ko po ang lahat ng nandito ngayon sa prayer na to, Lord God, dito sa aming Zoom link, sa Zoom meeting namin, at ang lahat ng magjo-join pa sa aming prayer. Lord God, whoever is joining this voice of prayer, Lord God, I declare blessings upon our family,
I declare your maturity. Lord, cause us to mature. We just have a great love in our hearts, oh God. And I pray, Lord, healing for those relationships na nag na talagang naapektuhan ng immaturity namin. And Lord, we will just choose love. So maraming salamat po. I speak also blessings and provision sa bawat family na nandito, Lord God. Salamat, Lord God. Na Lord, napakalaki, napakayaman ng aming amahan, ng aming daddy, which is you, Heavenly Father. Maraming salamat po. We love you. We bless you. We praise you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ayan. Ako natutuwa naman ako. Napakabuti ng Lord. Tama. You are the only one. Glory to God. Si God talaga yan. So, let's pray also na Jan, Maminet, no? Matuloy yung playgroup natin. Oo nga, hindi pa nagre-response si Pastor El. Oo nga, sana makapag-response na siya kasi malapit na. Anyways, naku, sana makapunta rin tayo dyan kila Daddy Leo, no? Medyo malayo-layo. So, si Mami Wina, bukas, nandun ka ba? Ba kayo sa, playgroup? Hindi po, mami. Hindi mo pa alam? Naku. Hindi, mami. Wala pong plans for now Oh, kasi magpe-prepare kami sa Sunday, closing ng mga kids. okay. Sige, Mm-mm. sayang naman. Kasi may malaking surprise ako para sa mga magjo-join. May pa-surprise ako para sa mga nag-a-attend ng prayer at nag-a-attend ng playgroup. So, sayang pagka wala ka doon. Wala si baby doon. Frederick, Anyways, picture. sa susunod na lang. So, open sesame na tayo. Open video. Let's have picture taking. Ayan. Ayan. Ako, ang gaganda, ang gagwapo. Jory! Good evening. Good evening, everyone. Okay na? Wala nang hahabol? Oh, smile tayo ng maganda. 1, 2, 3. Oh, isa pa yung medyo may pagkawaki. Hi, Pedri. Ayan, si Pedri nandyan. Oh, paganyan, paganyan. Oh, sige. Okay. 1, 2. 1, 2. Okay, 1, 2, 3. Ayun. Ayan, Sister Mila nandyan. So, God bless everyone. See you again next Friday. Thank you po, Ma'am Jo.